Hindi pwedeng diyan ang hiwa. Ito ay motsi siya mula sa lumang minahan. Binili ito ng 2 milyong yuan. Puro patay na linya ang balat. Kung mali ang hiwa, madudurog ang loob. Mawawalan tayo ng kita sa isang taon. Bilisan nyo. Tawagin nyo si Shen Godong. Shen Godong, pwede ba diyan ang hiwa? Hindi. Dito, pahilis ng 15 degrees. Hiwain ng 3 sentimetro. Itigil agad ang makina. Gumamit ng manual na pagiling. Shen Lao, ito ang huling bahagi ng patay na linya. Paano kung may itim na usok sa ilalim? Makinig ka sa akin. Hiwain mo. Lumabas ang Bingsyong Piaohua. Kamangha-mangha, Shen Lao. Sakto, naiwasan ng dumi at bitak sa loob. Kung sa hiwa ko yan, ang pirasong ito, direktang magiging scalp lang para sa beds. Ang pirasong ito, makakagawa ng hindi bababa sa 1-0 high east bangles. Ang amo ay kikita ng malaki ngayong taon. Ang bahagi mo sa kita, Shen Lao. Siguradong ganito kalaki, di ba? 10 taon na ang nakalipas. Sa bundok, niligtas ko ang isang matanda na nagngangalang Gu Xuanhui. May nakasalubong akong mga magnanakaw sa daan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Maliit na bagay lang. Hindi mo kailangang maging formal. Bilang ganti sa pagliligtas mo sa buhay ko, ibibigay ko sa iyo ang Golden Eyes. Golden Eyes. Tama. Mula noon, nagbago ang mga mata ko. Nakikita ko ang lahat ng bagay. Kanina, ginamit ko ang Golden Eyes, naubos ang aking enerhiya. Shen Godong, pagod ka na ba? Magpahinga ka muna. Kailangan pa naming pumunta ni Xiao Jie sa bodega. Matulog sa oras ng trabaho, bawas 500. Suehe. Inayos ko lang ang posisyon ng kutsilyo ni Xiao Su. Huwag kang magpaliwanag. Ang workshop ay may patakaran. Araw-araw kang nagmamalaki ng iyong edad. Paano pa makokontrol ang mga manggagawa? Kung hindi kita tinanggap, ikaw na isang retiradong manggagawa. Makakakuha ka ba ng 5,000 buwan ng sahod? Tito, ang mga mata mo ay banal na mata. Tulungan mo ako. Kapag kumita tayo, 30% ng kita ay sa iyo. Kunin mo. Ito ang iyong bahagi sa kita ngayong taon. Isa 0, 000 lang ito. Mali ang bilang. Ang kita ng workshop ngayong taon ay 30 milyon. Ang netong kita ay hindi bababa sa 12 milyon. Dapat ay 3.6 milyon ang sa akin. 30% tito. Nabaliw ka na ba? Nagtuturo-turo ka lang dito. Gumuhit lang ng linya. Gusto mo na ng 30% ng kita ko. Pero no ba't sinabi mo noon? Na. Maliit ang 1-0. 000. Noong isang araw, nag-leave ka para sunduin ang apo mo. Bawas 2,000. Ngayong taon, ang kita ng workshop ay 30 milyon. Ang net profit ay hindi bababa sa 12 milyon. Dapat makuha ko ang 3.6 milyon. 30%, tiyo. Nabaliw ka na ba? Nandito ka lang naman para magturo-turo. Gumuhit ng ilang linya. Tapos gusto mo ng 30% ng kita ko. Pero sinabi mo noon. Ang lupa na ito ay akin. Ang mga makina ay akin. Ang mga order ay ako. Ang nagmakaawa para makuha. Naglabas ka ba ng kahit 1 sentimo ng puhunan? Tama, Shen Godong. Dapat alam mo ang lugar mo. Bunga nga pa lang, milyon na agad ang hinihingi. Hindi ba siya natatakot na maputol ang dila niya sa hangin? Kung ang material na ito, kung hindi dahil sa hiwa ni Shen Godong kanina, malulugi tayo ng 2 milyon. Manahimik ka. Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas kayong lahat. Matanda, binibigyan kita ng respeto. Tinatawag kitang tiyo. Kung hindi kita bibigyan ng respeto, sino ka ba sa akala mo? Pagkatapos ng bagong taon, mayroong isang batch ng rush order ng Yubao Tsuan para sa mga interface. Sa ika-4 na araw ng bagong taon, kailangan mong pumunta at markahan ang mga materyales. Ang mga manggagawa ay babalik sa trabaho sa ika-8 araw. Ang mga sinabi mo sa akin noon, lahat ay kasinungalingan. May kontrata ba? May recording ba? EMEA, wala kang ebidensya. Saan mo ako ay dedemanda? Saka, ang anak mong si Shen Jiqiang, kakadismiss lang sa kanya ng malaking kumpanya. Di ba? Ang pamilya nyo, umaasa lang sa 5,000 mo para sa bayad sa bahay. Pambayad sa bahay. Kaya mo ba akong kalabanin? Ang 8,000 na yan, itago mo na lang para ipambili ng bag ng sekretarya mo. Shen Suehai, simula ngayon. Ayoko na. Ayaw na. Hahaha. Sa tingin mo, kapag umalis ka rito, may pabrika sa Jiangcheng. Natatanggap sa isang 60 anyos na katulad mo. Kung matapang ka, lumabas ka sa pintong yan. Kahit lumuhod ka pa sa akin sa huli. Hindi na kita bibigyan ng kahit isang subo ng pagkain. Shen, mag-dinner tayo mamaya. Ang branded bag na ipinangako mo sa akin, hindi mo pwedeng kalimutan, ha? Bibili. Mamaya na mamaya. Ang kasakiman ng tao ay parang lobong hindi nabubusog. 5,800 panandang panagdag 3,200 katumbas equals 9,000.
Nandiyan ka na pala. Maghugas ka ng kamay at kumain. Nasa kaldero ang ulam, inaiinit ko lang. May 4,000 pa sa cart. Hindi na ako pupunta sa lugar ni Tsuehai. Anong ibig mong sabihin na hindi ka na pupunta? Aano na yung napagasunduang 30% na hati? Ayaw mo na yung milyong komisyon. Hindi siya nagbayad. 8,000 lang ang binigay niya. Binawasan pa yung sa pagliban para sunduin ang bata. Itinapon ko yung pera sa cutting machine. Baliw ka ba? Pera pa rin yan. Kunin mo na lang yung pera bago ka umalis. Nagagalit ka sa 1,000,000 yuan. Paano natin babayaran ang mortgage sa susunod na buwan? May paraan ako. Ang pamangkin mong yan, walang pakialam sa pamilya. Ikaw naman, matigas ang ulo. Ito lang ang tanging alas ko para makabangon. Anong nangyari kay Zikiang? Hindi maganda ang trabaho. Ma, tinanggal ako sa trabaho. Tinanggal. Manager ka ng design department. Hindi ba't ang kumpanya nyo noong nakaang buwan ay kumuha pa ng proyekto mula sa Yubao Suan? Naputol ang financial chain ng kumpanya. Tinanggal ng boss ang buong design department. 2 intern lang na may koneksyon ang natira. Kung gayon, maghanap ka ulit ng trabaho. Sa edad kong ito, sa industriyang ito, hindi ako makahanap ng angko. Mahirap maghanap ng trabaho. Kung tinanggal. Sige, magsimula ulit tayo. May 30,000 yuan pa tayong ipon sa bahay. Magtipid tayo. Kaya nating magtagal ng 6 na buwan. Anong magagawa ng 30,000 yuan? Sa susunod na semestre, papasok si Yuyu sa pribadong junior high. Ang tuition ay 12,000. Ang utang sa bahay ni Zikiang ay 6,500 bawat buwan. Ngayon, nagreseg na rin ang tatay mo sa trabaho. Wala na tayong pinagkukunan ng kita. Tay, umalis ka na kay Tsuehai. Hindi ka talaga niya binigyan ng parte, kahit isang kusing, wala. Zikiang, huwag kang mag-alala. Hindi guguho ang mundo. Tay, hindi mo naiintindihan. Ang industriya ng JD ngayon, hindi na tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Ang disenyo lang ay walang silbi. Kung walang magandang material, lahat ay nasa pampublikong auction ng Myanmar at sa kamay ng ilang malalaking distributor. Kung hindi tayo makakakuha ng direktang supply, hindi tayo makakabangon. Zikiang, mayroon ka bang contact information ng Yubao Suan? Mayroon ako sa Yubao Suan. Si Manager Lin ay pribadong nagpagawa sa akin ng ilang custom na disenyo. Pero ang gusto niya ay top grade na lumang mina, isang glass type na interface. Ang ganitong uri na material ay napakahirap hanapin sa merkado. Wala akong magagawa. Ako ang bahala sa material. Iyon ay isang napakabihirang Imperial Green Core. Zikiang, samahan mo si tatay bukas sa labas ng syudad. Saan? Ang pabrika ng magaspang na bato ni Yudagi. Bilhin natin ang kanyang pabrika. Nababaliw ka na ba? Ang pamilya natin ngayon, problema na nga ang pambayad sa mortgage sa susunod na buwan. Paano ka makakabili ng pabrika? Gagamitin mo ba itong lumang bahay bilang kolateral? Hindi na kailangan ng kolateral. Malapit nang malugi si Yudagi. Sa kanyang pabrika, puno ito ng mga basurang ayaw na ng iba. Ang mga basurang yon ay basura sa paningin ng iba. Pero sa paningin ko, sila ay ginto at pila. Sige, bukas ng umaga, ihahatid kita. Magandang bagay. Ang kahoy na ito ay siguro 100,000, di ba? 600,000. Pinadala ng kaibigan mula sa Nanyang. Tsuehei. Ang tiyuhin mo, nang umalis siya sa pabrika ngayon, hindi niya talaga kinuha ang 8,000 pesos na yon. Kulang daw, kaya umalis siyang padabog. 60 taong gulang na. Akala pa rin niya siya pa rin ang sikat noon. Ang pagproseso ng JD ngayon ay gumagamit ng ultrasonic carving at CNC slicing. Luma na ang mga lumang teknolohiya. Tama ka dyan, pero ang batch ng JD mula sa Yubao Suan ay napakataas ng requirements. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting crack sa loob. Kung wala ang golden eyes ng tiyuhin mo, hindi mo yan makakain. Tay, masyado lang kayong konserbatibo. Noong nakaang buwan, kakaimpo ko lang ng 3 unit ng ultra-microwave seismic detector mula Germany. Pagdating ng bato, iscan muna sa makina. Mas masama pa ba ang makina kaysa sa mata ng tao? Sej, ayos yan. Pero sa tingin ko, sobra na ang 10,000 na ibibigay mo. 2,000 lang na panggastos ang sapat na. Ang tiyuhin mo ay nagtrabaho sa workshop natin ng kalahating taon. Libre ang pagkain at inumin niya sa pabrika. Ni hindi man lang siya nagbigay ng kahit anong ambag. Hindi, kailangan pa rin nating magpakitang tao. Ang tiyuhin mo ay mapagmalaki. Narinig ko na ang batang si Zikiang ay tinanggal sa trabaho ng kumpanya ngayon. Tinanggal. Dayuhang kumpanya yon. 1,000 o 2,000 ang sahod kada buwan. Ano naman kung dayuhang kumpanya? Ang mga manager na 35 pataas,
tinatanggal lang basta-basta. Ang utang sa bahay ni Zikyang ay 6,500 kada buwan. Kailangan pa ring mag-aral sa pribadong paaralan si Yueyu sa susunod na semestre. Ang ipon ng pamilya nila ay hindi aabot ng 3 buwan. Kaya, tuluyan nang mawawalan ng pera ang pamilya ng pangalawang kapatid. Si Chen Chulan, ang asawa ng pangalawang kapatid, ay araw-araw na nagmamayabang na ang anak niya ay isang high-end white-collar worker. Ngayon, ayos na. Ang white-collar ay naging walang trabaho. Kaya, hindi magtatagal ang tiyuhin mo. Sigurado ako, pinakamatagal, sa 2 araw ng bagong taon, si Tio Shengodong mismo ang pupunta rito para magmakaawa na pabalikin ko siya sa pagawaan. Kung sakaling dumating siya, paano mo siya papahirapan? Ibaba ang sweldo niya sa 4,000. Ang komisyon, wala ni 1 sentimo. Kung ayaw niya, maraming gustong pumalit sa kanya. Nawalan ng trabaho si Zikyang. Kung hindi kumita si Tio Shengodong para sa pamilya, ang buong pamilya nila ay magdidildil ng asin. Tama, dapat lang turuan siya ng leksyon. Bagong taon na, sino ba ang pinapakitaan niya ng masamang ugali? Manager Shen, kakapadala lang ng mensahe ni Manager Lin ng Yubao Tsuan. Ang batch ng 50 milyong yuan na halaga ng hilaw na jade ay darating sa warehouse natin sa hapon ng 2 araw ng bagong taon. Darating sa White House. Ang bilis naman, hindi ba't sa 8? Sabi ni Manager Lin, ang kargamento na ito ay para sa spring auction. Limitado ang oras. Espesyal ding sinabi ni Manager Lin na sa mga batong ito, may ilang hiwu siya mula sa Muwanji. Makapal ang balat nito, kaya maaaring hindi ito matukoy ng makina. Kailangan itong personal na suriin ni Master Shen Godong. Kailangan niyang markahan ang hiwa bago magsimula ang trabaho. Hindi ito biro. Kung masira ang 50 milyong halaga ng paninda, hindi kayang bayaran ng workshop natin. Bakit ka nagmamadali? Tatawagan ko na si Zikyang. Hello, Tsuhei. Kuya Zikyang, narinig kong nawalan ka ng trabaho. Huwag kang magalit, manager lang naman yan. Kung ayaw mo, huwag na. Kailangan ko ng lobby manager dito sa workshop ko. Kung gusto mong pumasok, bibigyan kita ng 5,000 kada buwan. Ano sa tingin mo? Pero may isang kondisyon. Nagpaparamdam si Tio sa akin ngayong bagong taon. Hindi ito tama. Kausapin mo si Tio. Mamayang hapon, may 50 milyong halaga ng paninda. Pumunta ka sa pabrika ng eksaktong 2:00 para bantayan. Basta't bantayan niya ng maayos ang panindang ito. Sigurado na ang trabaho mo. Shen Tsuhei, tumawag ka sa bisperas ng bagong taon para lang sabihin yan. Kuya Zikyang, binibigyan ko kayo ng paraan para mabuhay. Huwag mong kalimutan ang bayad sa bahay mo sa susunod na buwan. Ang ugali ni Tio, kung sisirain niya ang negosyo ko, sa mundo ng Jede sa Jiangcheng, wala na kayong lugar. Huwag kang mag-alala. Walang utang na loob. Ano ang sinasabi mo? Binaba ko na. Tio, ang tatag ng loob niyo sa hirap, nakakairita. Dad, bukas, bisperas ng bagong taon na. I-text mo ang mga tiyahin mo. Papuntahin mo sila rito sa bahay. Isama na rin natin ang pamilya ni Second Onko. Magkakagalit pa lang tayo. Darating kaya sila? Naman, kapag hindi sila pumunta, ibig sabihin wala silang galang sa natatanda. Sa harap ng buong pamilya, siyang ipahiya. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang kakarampot niyang pride. Niwala kang 150,000. Bakit mo pinag-usapan ang pagbili sa planta? Factory Manager Yu. Alam mo naman ang lagay ng jade processing dito sa Jiangcheng ngayon. Di ba? Walang magandang materyales para sa iba, scrap metal lang ang plantang ito. Ang bakal, may presyo pa rin yan. May utang pa ako sa labas na 2 milyon. Araw-araw akong kinukulit ng bangko. Kung walang cash, walang deal. Ano to? Hindi yan itim. Sobra itim kaya naging berde. Napakalinaw ng berde, walang kaunting puting hibla, at talagang walang bita. Isang top grade, high ace mochi mula sa lumang minahan. Ang mochi, kapag napatungan mo ng matinding ilaw, makikita mo ang nakakahalina nitong berdeng kulay. Ito ang pinakapaborito ng mga mayayamang misis sa loob ng 2 taon. Ang laki nito, hindi bababa sa 3 malalaking plaka ang maaring mahukay. 5 na interface. Ang konserbatibong pagtatantya ay mahigit 3 milyong yuan. Dagi, sa lugar mo, may isang piraso na makakapagligtas sa buhay mo. Lolo Shen, huwag mo akong lokohin. Kung mayroon akong kayamanan, hindi ko ba malalaman? Gusto mo bang tumaya? Gamitin mo lang ang basurang iyon pagkatapos ng paggiling. Ako ang magpuputol. Paano kung pumalya ako sa pagputol? Pababayaan ko ang aking anak, ibenta ang bahay sa lungsod. Bigyan ka ng 500,000 bilang deposito. Upahan ko ang lugar mo. Tatay, paano kung tumaas ang presyo? Ang perang kikitain sa pagbebenta ng pirasong ito, sapat na para bayaran ang iyong mga utang sa labas. Bilang kapalit, ang lugar mo ay magiging 500,000 shares. Ang bagong kumpanya ay magkakaroon ng 20% ng shares. Magdadala ako ng kapital at teknolohiya. Sa loob ng 3 taon, babangon ka uli. Wala akong takot sa pagputol.
Kung talagang makakakuha ko ng berde, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Master Shen, masyadong manipis ang lugar na ito. Kung madulas ang saw blade, masisira ang buong bato. Putulin mo lang. Tigil. Huminto na. Hindi pa tapos hiwain. Mataas. Moki na mataas ang yelo. Ang kalidad nito ay hindi bababa sa 3 milyong piso. Kuya Shen, ang mga mata ninyo ay parang isang himala. Pwede na ba nating pirmahan ang kontrata ngayon? Yudagi. Ito ay material mula sa Mowanji. Moki na mataas ang yelo. Malinis ang ilalim, walang dumi. Yudagi, nagbago ang kapalaran mo. Saan mo nakuha ang material na ito? Pinili ni Master Shen. Isang hiwalang at kita na agad. Master Shen Godong, bakit kayo narito? Sabi ni Shen Suihai, nagretiro na raw kayo at umuwi para alagaan ang inyong apo. Umalis na kayo sa Tsuehai Gongfang. Ngayon, ako ang technical partner ng pabrika na ito. Master Shen, sapat nga ang kalidad ng material na ito. Ngunit mayroon akong mga urgent order. Kailangan ko ng 0 piraso ng top-grade Moki para sa Singsing. Gagamitin ito sa spring auction ng Yubao Tsuan. Ang precision requirement ay nasa micro-level. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting puting hibla o panloob na bita. Ang order na ito ay ibinigay ko sa Tsuehai Gongfang. Ngunit ang sample na dinala niya kahapon, sa ilalim ng mikroskope, puro itim na bita. Hindi talaga umabot sa pamantayan ng Yubao Tsuan. Manager Lin, ang Tsuehai Gongfang ay gumagamit ngayon ng machine detection. Masyadong matigas ang ulo. May mga bitak sa loob ng bato. Hindi ito may iwasan ng makina. Hindi kaya ng makina ni Master Shen. Kaya ng kamay. Kahit malalim ang kulay ng Moki na ito, sa ilalim ng high magnification magnifying glass, kahit maliit na cotton spot ay lalabas na malaki. Sa edad ninyo, kaya pa ba ng mata ninyo? Yudagi, ikabit mo ang handheld grinder. Gamitin ang 3,000 grit diamond disc. Mag-ingat po kayo. Ayan na. Perfecto. Walang cotton, walang bita. Kahit ang pinakamahirap na base color transition, ay nagawa ng perpekto gamit ang ibabaw ng lawa. Ang galing ni Master Shen, walang katulad sa Jiangcheng. Sample pa lang ito. Pipirmahan ba ni Lin Shuren ang order? Pipirmahan ang kontrata para kay Shen Zhenhai na may kabuwang 5 milyong yuan at 20% monthly payment. Kung si Shen Godong mismo ang mga siwa, gagawin ko ulit ang kontrata. Ang kabuwang halaga ay gagawing 6 milyong yuan. At 50% ang babayaran. Isang 6 milyong yuan na order, 50% advance payment. Ibig sabihin 3 milyong yuan. Kapag pumasok ng pera, hindi lang mababayaran ang utang ni Yudagi. At makakabili pa tayo ng 2 pinakabagong CNC Precision Engraving Machine. Kailangan may idadagdag sa kontrata. Manager Lin, ang mga hilaw na materyales ay dapat galing sa Yubao Jing. At sa panahon ng pagproseso, walang sinuman mula sa kampo ni Shen Suihai ang pwedeng makialam. Ang batang yan, si Shen Suihai, hindi na nga marunong maghiwa ng materyales ngayon. Paano ko ipagkakatiwala sa kanya ang batch na ito? Ihahanda ko na ang kontrata ngayon. Sa 2 araw ng bagong taon, darating ang mga materyales. Sa 10 araw, kailangan ng maihatid. Kaya mo ba? Kaya. Basta dumating ang materyales. Babantayan ko, yan magdamag. Mabuti. Shen Godong, masarap makipagtulungan sa'yo. 3 milyong piso. Nabuhay ulit ako, Yudagi. Hindi pa rin tumatawag ang tiyuhin mo ngayon. Ang mga manggagawa sa workshop, nagmamadaling magpaalam para umuwi at magbagong taon. 1 linggo na lang bago magbagong taon. Magpapaalam. Para saan? Ang order ng Yubao Tsuan na ito ay kailangan ng maihatid sa 10 araw. Pagsabihan mo silang magtrabaho agad. Ang bagong kinuha nating master's hang sa workshop, kaninang umaga, naghiwa ng materyales na nagkakahalaga ng 300,000. Isang hiwa lang, puro pahalang nabitak sa loob. Direktang nasira. Ngayon, wala nang nangangahas humaak ng kusilyo. Walang kwenta. Palayasin mo siya. Bawasan mo ang sahod niya ng kalahating buwan. Ang 2 appraiser na inalagaan namin sa nasaan sila? Papuntahin niyo sila para markahan ang bato para sa pagputol. Buong umaga nang tumingin ang mga appraiser, pero hindi raw sila sigurado. Ang hiwu siya mula sa Mowanji ay masyadong makapal ang bala.
Hindi kayang iskan ng ultrasound machine. Sabi nila, dati, ang ganitong uri ng material, ang tiyuhin mo mismo ang nagmamarka. Natatakot ang iba na masira ito kung sila ang magmamarka. Manager Lin, huwag kang mag-alala. Ang order mo, ginagawa namin ng overtime. Shen, narinig ko, may nasira kayong magandang material kahapon. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang 50 milyong halaga ng aking mga produkto, lahat ay nasa inyong bodega. Binabalaan kita. Kung maantala ang spring auction, 3 beses ang bayad pinsala. Idedemanda ko pa ang inyong workshop. Paano naman mangyayari yan? Kailan ba kami na late? Magtiwala ka ng buo. Ang matandang yon, naglakas loob bang patayin ang telepono. Tara, puntahan natin sa bahay niya. Tita, nasaan si Tio? Sabihin mo sa kanya na bumalik agad sa workshop para magtrabaho. Wala ang tiyuhin mo sa bahay. Wala sa bahay. Sino ang dinadalhan niya ng pagkain? Nawala ng trabaho si Shen Ziqiang. Hindi na rin nagtatrabaho si Tio. Yung mag-ama, baka nagbubuhat na ng ladrilyo sa kung saang construction site. Iniwan ang komportableng trabaho sa workshop ko. Pinili pang maghirap. Bumalik ka at sabihin mo kay Tio Shen Godong. Kung gusto niyang bumalik sa trabaho, pwede. Pero ibalik muna niya ang 8,000 yuan na komisyon na binigay ko sa kanya dati. Kung hindi, huwag na siyang mangarap na makapasok sa workshop ko. Mga walang kwentang tao. Ma, nandito ka na pala. Talaga bang magdamag na nagtrabaho si tatay kagabi? Kapag natapos na ito, ayos na. Ang pabrika na ito, sa atin na ito sa hinahara. Ano ba naman ang kaunting pagod? Kuya Shen, dumating si Manager Lin para pirmahan ang formal na kontrata. Ang galing talaga ni Master Shen, walang duda. Naabot niya ng buo ang mga kinakailangan ng aming auction. Dinala ko na ang kontrata. Ang kabuuang halaga ay 6 milyong yuan. Ang 50% na paunang bayad, 3 milyong yuan, ay naipasok na sa inyong account. All due. Magpadala ka ng ilang manggagawa sa workshop ni Shen Suihai. Kunin ninyo pabalik lahat ng hilaw na materyales na ibinigay ko sa kanya dati. Walang kakayahan si Shen Suihai na gawin ang order na ito. Kapag natapos ang kontrata, agad natin siyang idedemanda. Pagbayarin siya ng 3 beses na multa sa paglabag sa kontrata. Saich, Manager Lin, pupuntahan ko na sila ngayon. Kuya, bisperas ng bagong taon na. Bakit ang lungkot ng suot mo? Sabi ni Suihai, nagbubuhat ka raw ng bato sa labas ng bayan nitong mga nakaraang araw. Si Tio ay talagang matigas ang ulo. Bisperas ng bagong taon na, huwag ka nang magmatigas. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik ka sa aking workshop. Dagdagan ko ang sweldo mo ng 1,000 bawat buwan. 6,000 sa isang buwan. Huwag ka nang maging sakim. Kuya, bisperas ng bagong taon. Dala-dala lang ang ilang piraso ng East Candy. Magkamag-anak pa rin tayo. Hindi nakakahiya. Kung nakakahiya, alis na kami ngayon. Tama na. Kuya, kinakausap ka ni Suihai. 6,000 sa isang buwan. Babalik ka ba sa workshop o hindi? Hindi na ako pupunta. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Tio, kailangan mong harapin ang katotohanan. Nawalan ng trabaho si Ziqiang. Ang tuition fee ni Yuyu sa susunod na semestre ay 12,000. Tama. Ano ang magagawa ng maliit mong pensyon? Kuya Ziqiang, bakit hindi ka na lang din dito sa akin? Kailangan ng tagabuhat sa workshop. 3,500 sa isang buwan. Mas mabuti pa kaysa sa walang ginagawa sa bahay. Zikyang, binibigyan ka ni Suihai ng pagkakataong magpakumbaba. Bilisan mo, magsalita ka na. Hindi na kailangan, may trabaho ako. Saan ang trabaho? Anong kumpanya? Sino ang kukuha sa iyo? Isang 30 plus na designer na tinanggal sa trabaho. Magpapahid ka lang ng sapatos sa kanto. Dagishi Liao Chang. Ako ang vice presidente. May 500,000 na taunang sahod at bonus. Pangalawa, ninakaw mo ba ang mga materyales ng workshop para ibenta? Shen Suihai, linisin mo ang bibig mo. Malinis ang aming konsensya at gawa. Hindi kami nagnakaw ng materyales. Saan kayo kumuha ng 3 milyong yuan para sa down payment? Si Manager Lin ng Yubao Suan ay kinuha ang lahat ng hilaw na materyales ngayon. Sabi niya, inilipat sa Dagishi Liao Chang. Kayo ba ang may pakana sa likod nito? Ang kailangan ni Manager Lin ay ang husay. Hindi kayang hiwain na makina mo ang singsing na gusto niya. Kalokohan. Kung wala ako, isa ka lang walang kwentang nagbebenta ng uling sa Jiangcheng. Kailangan mong bumalik sa workshop, kasama ko ngayon, at tapusin ang paghiwa ng mga materyales ng Muwanji bago ka umalis. Umalis ka. Hindi kita hahayaan. Ikaw na hamak na manggagawa, na magyabang. Isang daliri ko lang, kaya kitang durugin. Ang hapunan na ito, sa totoo lang, hindi namin kayang abutin. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Magkanya-kanya na tayo ng landas. Ang magaling mong anak, ikaw na ang bahala sa kanya. Palayasin mo siya. Hindi ako naniniwala na kung wala ang matandang iyon, hindi ko na mapapatakbo ang pabrika ko. Bumalik sa pabrika. Ang mga materyales ni Manager Lin ay darating bukas ng umaga. Sige, tay. Tagumpay.
Kuya Shen, ang error ay mas mababa sa 2 microns. Si Lin Shuren at ang kanyang mga tao ay dumating na para kunin ang mga kalakal. Magaling. Lahat ng isa zero interface ay pumasa. Master Shen, ang galing mo sa Jiangcheng ay talagang kahanga-hanga. Ito ang natitirang 1 milyong balanse. Bukod pa rito, Lahat ng high-end na order ng Dagestone Factory sa hinaharap. Kami sa Yubaok Suan ang bahala. Manager Lin, masaya akong makipagtulungan sa iyo. Teka, si Shen Tsuehai, siguradong magulo doon ngayon. Sinampahan ko na siya ng kaso noong isang araw. Ngayon, pupunta ang legal team para isara ang kanyang lugar. Shen Tsuehai, buksan mo ang pinto. Bayaan mo ang sahod. Shen Tsuehai, buksan mo ang pinto. Bayaan mo ang sahod. Malapit na matapos ang bagong taon. Ngayon ay ikalimang araw ng bagong taon. Hindi na kami magtatrabaho. Bayaran mo ang komisyon bago magbagong taon. Anong ingay yan? Palayasin mo sila. Sino ang sumisigaw? Wala kaming bonus bago magbagong taon. Shen Tsuhei. May gana ka pa bang manigaw dito? Ginoong Shen, ito ang utos ng korte para sa pag-ingat ng ari-arian. Dahil sa malubhang paglabag sa kontrata ng inyong pagawaan, at hindi makapagbigay ng orihinal na hilaw na materyales na dapat ingatan, nag-apply na kami para sa pre-attachment. Lahat ng account sa ilalim ng pangalan ng inyong pabrika, pati na ang inyong villa sa Jinshuiwan, ay isasara na simula ngayon. Isasara? Bakit nyo isasara ang pabrika ko? Ilang araw lang naman kaming nahuli sa pag-deliver. Ang batch na materyales na nagkakahalaga ng 50 milyong yuan na nahuli nyo. Dahil sa 3 piraso na nasira nyo, nagdulot ito ng hindi na mababawing pinsala. Ayon sa kontrata, kailangan ninyong magbayad ng 3 beses na multa sa paglabag sa kontrata, na nagkakahalaga ng 15 milyong yuan. Ginoong Shen, maghanda na kayo para sa kaso. Shen Tsuehai, isasara na ang pabrika. Paano na ang pinaghirapan naming pera? Paano na ang pinaghirapan naming pera? Huwag nyo siyang paalisin. Bitawan nyo ako. May pera ako. May villa pa ako. Ang villa mo ay isinara na rin. Inirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Ang bahay at kotse ay isinara na. Hindi ka na rin maasahan para sa tuition ng bata. Sa akin na ang bata simula ngayon. Ikaw na ang magbayad ng lahat ng utang. Liang Juan, ikaw na babae ka. Ngayon ka pa makikipagdiborsyo sa akin. Kung hindi mo ibibigay ang pera, huwag kang umasang makakaalis ngayon. Tio, Eka, anong ginagawa ninyo dito? Ako ang kuya ng inyong boss Shen. Pangalawa, lumabas ka. Kuya, Tsuehai. Anong nangyari sa inyo? 8. Tulungan mo naman si Tsuehai. Nagsara ang pabrika niya. May utang siyang mahigit 1 milyong yuan. Ipapataw na siya ng korte. Tio, nagkamali ako. Ako ay isang walang utang na loob. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Tio, iligtas mo ako. Kung babalik ka lang sa workshop, at tutulungan akong hiwain ang mga materyales ng Moki, bibigyan kita ng 1 taon. 2 milyong yuan sa 1 taon. Hahatiin ko sa iyo ang shares ng workshop. Tapos na siya. 2 milyong yuan, Shen Tsuehai. Naka-freeze na ang account mo ng korte. Gagamitin mo ba ang pera ng patay para sa sweldo? Pangalawa, mas matibay ang dugo kaysa sa tubig. Shen Goyang, siya ang pamangkin mo na pinalaki mo. Ngayon na mayaman ka na, pababayaan mo lang siyang magpalimos. Kuya, noong lumuhod ako sa sala ninyo, at sinabing hindi nagbabayad si Tsuehai ng utang, ano ang sinabi mo? Sabi mo mahirap magsimula ng negosyo ang mga kabataan, at hinihingi mo ang aking pag-unawa. Sinabi mo pa na hindi ko alam ang mga patakaran. Walang saysay ang mga salita lang. Ngayon, may patakaran din tayo. Pwede kang pumunta rito, pero magsisimula ka ulit mula sa wala. Maging apprentice ka sa akin. Salamat po, Tio. Mag-aral ako ng mabuti. Kung hindi ka magaling, alis ka rin. Naintindihan ko. Tio, magbabago ako ng lubusan. Magpupursige ako. Zikyang. Simulan na natin ang detalyadong pag-ukis sa JD ni Manager Lin. Pumasok tayo. Magtrabaho na tayo. Tio, Tia, Ang tuition ni Liang Juan at Xiao Chao sa susunod na semester. Nakuha na ba sa accounting? kung hindi niyo ako tinanggap bilang warehouse manager noon, namamatay na kami sa gutom. Sarili mong sipag yan. Magtrabaho ka ng mabuti, magiging maganda ang buhay. Ang batang yan, nasa workshop lang araw-araw. Ang babaeng ipinakilala niyo sa'yo. Bakit hindi mo siya makilala? Wala akong oras para sa blind date. Gusto kong pag-aalan ito. Kakaiba ang Muwanji na Jede na to. Walang bitak ang nakita sa ultrasound scan. Pero parang may mali sa loob nito. Patingin. Kung susundin ang ultrasonic path sa paghiwa, ang pirasong ito ay agad na madudurog. Dito ka magsimula, iwasan ang 3 mm na madilim na marka sa kaliwa.
Lolo, ang mga mata mo ay mas mahusay pa sa makina. Hahaha, pasaway ka. Matuto ka pa ng marami. Sige, ako nang mag-ayos na makina, ikaw na. Bilisan mo, may debt ka pa. Hehe, sige po, alis na ako. Lolo. Ikaw na matandang ito. Mas masigla ka pa ngayon kaysa dati, kahit retired ka na. Tingnan mo. Ito ang imperyo na itinayo ko, ang matandang retired na ito, para sa aking mga anak at apo. Hindi ko pa rin mahanap ang tamang linya para hiwain. Lolo, napakakakaiba ng pirasong ito. Puro lumot ang balat. Ang Conal map na nascan ng makina ay magulo. Hindi ako nangangahas na hiwain. Ito na siguro ang huling beses na gagamitin ko ang Golden Eyes. Ito ay natural na glass type MPL green. Dalhin mo ang chalk. Mula dito, hiwain ng pahilis ng 6 degrees. Huminto pagkatapos ng 5 sentimetro. Sige po. Ang aking Golden Eyes ay malapit nang mawala sa akin. Mabuti na lang at nailigtas na ang pamilyang ito. Matanda, inumin mo na ang sabaw. Silan. Naghirap ka sa pagsama sa akin. Anong nangyayari sa'yo, matanda? Sulit ang buhay na ito para sa atin. Ginoo, siya si Gawang. Siya ay isang material science EA na nagbalik mula sa ibang bansa. Ang nagtatag ng bagong teknolohiyang microcrystalline jade. Ang luha ng nakaraan ay dapat ng kunasan. Ang Divine Eye Drawing Lines, na ipinagmamalaki ng Tianyan J, ay isa lamang empiricist metaphysics. Sa harap ng 15.8 trillion pixel CT scan, anumang microcock sa loob ng hilaw na jade ay isang seri lamang ng 3 e-coordinates. Ang batang ito ay may pakay sa atin. Suportado siya ng isang malaking consortium mula sa provincial capital. Gusto nilang gamitin ang teknolohiya para tuluyang sirain ang kredibilidad ng ating brand. Tay, malabo na ang paningin ni Lolo kamakailan. Hindi siya makakapunta ngayon. Ikaw ang humara. 5 taon kang sumama sa lolo mo. Kumpleto na ang iyong kasanayan sa paghiwa at pakiramdam. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Shenyong Master, may lakas ka ba ng loob na makipagkumpetensya ngayon din? 5 blind jade raw, lahat ay Mawanji Black Sun Skin. Ang makina ko ay makakagawa ng blueprint sa loob lang ng 5 minuto. Gaano katagal mo kailangan gamitin ang iyong kamay at mata para tingnan? Hindi magkatagal. Pagkatapos ng makina, tapos na rin akong maghiwa. May lakas ng loob. Buhay ang bato. Kung may lamat, kumakalat ang tunog. Kung may koton, malagkit ang tunog. Dito sa hash isa, hiwain. Interesante. Paano naman ang hash 2? Ang hash 2 ay may malaking inclusion sa loob. Hindi inirerekomenda ng makina ko na hiwain. Huwag nang hiwain ang hash 2. Sa loob ay water wash sand, na weather na at walang laman. Puro putik lang kung hiwain. Ipinapakita ng CT scan na may high density refraction sa gitna. Malinaw na ito ay high ice type jadate crystal. Iyan ay lead-rich material. Sa lumang hukay ng Mawanji, Karaniwan ang pagpasok ng mga basurang mineral. hindi makilala ng makina ang jadate at heavy metals. Pero ang kainga ng tao, kaya may 3 pa. Ang pangatlo ay may lamat na tumatago sa loob. Ipinapakita ng instrumento ko na basura lang yan kung hiwain. Ano sa tingin mo? Ang temperatura sa ilalim ng lamat ay 0.5 degrees na mas mababa kaysa sa ibabaw. Dahil may underground water weathering, nag-iwan ng quartz sand layer. Yargao, ang instrumento mo ay nakikita lang ang lamat.
Pero hindi nakikita na ang lamat ay naghilom na. Ito ay dead crop. Sa industriya, tinatawag itong stone flour. Kikiskisin ang ibabaw gamit ang diamond abrasive. At sa loob ay melted nuobing. Impossible yan. Ang microhelling structure, kahit ang neutron tomography, makakadetect lang ng density difference. Hindi nito matutukoy ang tibay. Dahil walang pakiramdam ang makina. Dumating na si Master Shen. Binata, maganda ang makina mo. Nakikita ang buto. Pero sa Jede, ang pinag-usapan ay ang laman. Ang laman ay may ugali, lumiliit kapag nilalamig, lumalaki kapag umiinit. Ang malamig na ilaw ng makina na dumadaan ay patay. Pero ang init ng kamay na dumidikit ay buhay. Yongshi, ikaw ang maghiwa ng huling 2 piraso. Opo, lolo. Talo ako. Matanda, si Zikyang, ngayon ay pumunta sa probinsya para sa 300 milyong export contract. Naging matagumpay ang batang yan. Si Liang Juan, maayos na naasikaso ang bagong bodega. Si Xiao Chao, nakapasa rin sa graduate school ngayong taon. Alam ko. Lolo, nakagawa ako ng isang peace charm. Pakicheck po kung lumambot na ang base nito. Lumambot na. Mula ngayon, hindi mo na kailangan maghanap, lolo. Ang sarili mong kamay ang pinakatumpak na panuka. Naiintindihan ko. Ang imperyo ay naitatag na. Ang pamana ay patuloy.